Kung mayroong isang lugar na gusto nating marating, ito ay ang langit. Isang lugar na walang kamatayan, isang lugar ng kapayapaan. Ito ay isang lugar na tayo ay mabubuhay ng walang hanggan, kasama ang ating mga mahal sa buhay at ating Diyos Ama. Ngunit merong mga bagay ukol sa langit ang mula sa Biblia na hindi alam ng maraming tao. Nasaan ba ang langit? Ano ba ang gagawin natin pagdating natin doon? Ano kaya ang itsura nito? At kailan tayo makakarating dito? Ang lahat ng mga katanungang ito ay ating sasagutin sa video ito at ikaw ay mamamangha. Kaya inyo pong tunghayan ang 4 na katotohanan ukol sa langit na marami ang hindi nakakaalam. Unang katotohanan, ang langit ay wala sa loob ng ating universe. Marami ang nagsasabi na ang trono ng Diyos ay nasa ibang planeta at ang tahanan ng mga anghel ay nasa kalapit lang na galaksi o kalawakan. Pero ayon sa Biblia na ang lokasyon ng mga kalangit na trono ng Diyos ay hindi nasa ibang planeta o di kaya ay milyong-milyong light years ang layo sa ating sansinukob. Ipinapakita ng Biblia na ang sasakupang langit ng ating Diyos Ama ay napakalayo na ito ay nasa labas na ng ating sansinukob o ng universe. Ating tandaan nang si Jesus ay nabuhay na magmuli. Sinabi ng Biblia na si Jesus ay umakyat sa kaitaasan ng langit o mas mataas pa sa langit upang umupo sa kanan ng trono ng Diyos Ama. Ayon sa mga Gawa 2:33 na pinaupo siya sa kanan ng Diyos at ayon din sa Efeso 4:10. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng kalangitan upang mapuno ng kanyang presensya ang buong sangnilikha. Ngayon, kung ating titingnan ang kahulugan ng langit or heaven sa Ingles sa salitang Griego, ito ay ang salitang Uranos. Ang ibig sabihin ng salitang Uranos sa Griego ay the visible sky o ang universe o ang sansinukob sa Tagalog. Kaya maliwanag na sinasabi na si Jesus ay umakyat sa kaitaasan o mas mataas kaysa sa universe upang maupo sa kanang trono ng ating Diyos Ama. At muli sa mga awit 113:4, siya'y naghahari sa lahat ng bansa, lampas pa sa langit ang pagkadakila. Sino bang katulad ng Diyos na si Yahweh na sa kalangitan doon naluklok? Buwat sa itaas, siya'y tumutunghay, ang lupa at langit kanyang minamasdan. Alam niyo po, ang domain ng Diyos Ama ay ilang trilyon na light years ang layo, na ang universe o ang ating universe or sansinukob ay kaya niyang tignan at makita sa kalaganapan nito. At dahil dito, nagkakaroon ng katuturan kung bakit ang trono ng Diyos ay nasa labas ng sansinukob sapagkat ito ay ginawa niya. Mga Hebreo 11:3, dahil sa pananampalataya, naunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang Biblia ay inilalarawan ang umpisa ng sansinukob nang ilathala ito at nang sabihin ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At nang ito ay sabihin ng Diyos, dito niya ginawa ang pagpapalawak ng sansinukob sa kung ano ang nakikita natin ngayon. Ang ibang mga sayentipiko ay tinatawag itong the Big Bang Theory. At kahit ano pa ang itawag natin dito, ating pakakatandaan na mayroong panahon na ang Diyos ay ang gumawa ng spark na nagdulot ng isang malaking explosion na nag-umpisa ng sansinukob.
At dahil siya ang nag-umpisa ng spark na ito, ang ibig sabihin, siya ay nasa labas ng hangganan ng pagpapalawak nito. At base sa katotohanan, ang Diyos ang gumawa ng sansinugob ay nagpapatunay na hindi siya nakapaloob dito. Tingnan nyo, kahit na ang sansinukob ay malaki para sa atin, para sa ating Diyos Ama, ang Alpha at ang Omega, ang sansinukob ay parang isang box. Siya ang gumawa ng box na ito. At dahil siya ang gumawa ng box, ang ibig sabihin ay nasa labas siya ng box para magawa niya ito. Sa loob ng sansinukob o universe ay meron tayong tinatawag na time. At alam natin na ang Diyos Ama ay buhay magpakailanman sa isang lugar na walang umpisa o wakas. At ang kamangha-mangha sa Kanya, na kapag Kanyang naisin, ay kaya niyang pumasok sa ating space and time sa loob ng universe natin. At kaya niya ding lumabas mula dito patungo sa kaitaasan ng langit. Ang mga anghel ay kaya din itong gawin, ayon sa Biblia, sapagkat meron silang makalangit na katawan na kaya nilang pumasok sa iba't ibang dimensions ng space and time. Ngayon, ito ay magiging mas malalim. Pwede nating pag-usapan na ayon sa science ng ating universe ay patuloy na lumalawak at ang time ay limitado lamang sa paglawak ng universe o sansinukob. Ibig sabihin na kung ikaw ay makakapaglakbay ng sobrang bilis na marating mo ang labas ng sansinukob, ay literal mong mararating ang isang lugar na walang time. Isang lugar ng eternity kung saan nandun ang trono ng Diyos Ama. Ito ay magiging mas malalim pa. Pero sa mga susunod ng mga video ko na ito ay papaliwanag. Aking binabanggit ito ngayon upang maipakita at maipaliwanag ng ating Diyos Ama ay wala sa kalapit na galaxy o planeta. Ang kanyang nasasakupan ay mas malawak pa kesa sa ating sansinukob. At ang kanyang trono ay mas mataas pa dito at nasa labas nito. Pangalawang katotohanan. Pansamantala lang na lugar ito hanggang dumating muli si Hesus Kristo. Ngayon, dito medyo marami ang nalilito. Sapagkat ang katuruan ng iba na ang iyong espiritu ay walang kamalayan at ikaw ay makakarating lamang sa langit pagdating ni Hesus Kristo. Nais ko lang po munang liwanagin ito. Kung ikaw ay naniniwalang kapag ikaw ay namatay, ang iyong espiritu ay walang kamalayan or walang buwang or walang consciousness, well, okay lang po ito. Di naman natin kailangang magsang-ayon sa lahat ng bagay. Pero aking ipapakita kung bakit marami ang naniniwala katulad ko na sa panahon ng iyong pagkamatay, ang iyong espiritu ay may malay. At ito ay pupunta kung saan naroon ang trono ng ating Diyos Ama. Isa sa kadahilanan kung bakit ko ito pinaniniwalaan ay dahil sa sinulat ni Apostol Pablo sa pangalawang Korinto na kung saan sinabi niya kung gaano kahirap ang buhay niya at kanyang binabanggit na kahit na gusto niyang manatiling buhay upang gawin ang lahat ng gawain para sa Diyos, mas nanaisin niya pang humiwalay sa kanyang katawan at makasama ang Panginoon. Pangalawang Korinto 5:8. Malakas ang aming loob at mas gusto pa nga naming iwan ang katawang ito na aming tinatahanan ngayon upang manirahan na sa piling ng Panginoon. Ngayon, nang kanyang sabihin na mas gusto niya iwan ang kanyang katawan at manirahan sa piling ng Panginoon, maraming mga scholars ang nagsasabi na si Apostol Pablo ay inaabangan ang panahon na ang kanyang katawan ay nasa libingan na at ang kanyang espiritu ay nasa piling ng ating Panginoon. Ngayon, ito ang aking katanungan.
Bakit kaya na naisin ni Apostol Pablo na makarating sa piling ng Diyos Ama kung ang kanyang espiritu ay walang malay pagkatapos mamatay? Sapagkat alam niya na ang kanyang espiritu ay may kamalayan pagkatapos mamatay at kanyang tatamasahin ang presensya ng Diyos Ama habang ang kanyang katawan ay nasa libingan. At ang isa pang kadahilanan kung bakit ko pinaniniwalaang ang ating espiritu ay may kamalayan sa langit pagkatapos mo mamatay ay dahil sa nasusulat sa Aklat ng Pahayag na kung saan nakasulat ang deskripsyon ng mga kaluluwang nagdusa sa kalupitan at pinatay dahil sa pagpapalaganap nila ng Ebanghelyo. At ang mga kaluluwang ito ay nasa langit at umiiyak kay Jesus na bumalik na sa lupa at ipaghiganti ang kanilang pagkamatay. Pahayag 6:11. Nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa na mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa pagpapatotoo nila rito. Sumigaw sila ng malakas, "O Panginoong makapangyarihan, banal at tapat, gaano pa katagal bago ninyo hatulan at parusahan ang mga tao sa daigdig na pumatay sa amin? Binigyan ng puting kasuotan ang bawat isa sa kanila at sinabi sa kanilang magpahinga ng kaunti pang panahon hanggang mabuo ang bilang ng kanilang mga kapatid at kapwang mga lingkod na papatayin din tulad nila." Kaya sa ilustrasyong ito ay ating makikita na kapag ang iyong espiritu ay pumunta sa langit, ikaw ay meron pa ding kamalayan at maaalala mo ang iyong buhay sa lupa. Katulad ng mga espiritong ito na naaalala nila ang kanilang buhay sa lupa at kung paano sila pinahirapan at pinatay. At sila ay nananabik na bumalik na si Jesus sa lupa upang husgahan na ito. Ito ay kamalayan sa langit. Maraming mga references sa Biblia na nagpapatunay nito, na ang espiritu mo ay hindi nawawala kapag ikaw ay patay na, sapagkat ikaw ay isang espiritual na nilalang. Ang iyong katawan ay mamamatay pero ang iyong espiritu ay nananatili. Halimbawa, sinasabi sa Biblia, sa pagbabalik muli ni Hesukristo, ang bawat mata ay makikita siya, pati ang mga tumusok sa Kanya. Ngayon, alam nating ang lahat ng tumusok sa Kanya at nagpako sa Kanya sa krus ay mga patay na 2,000 taon na ang nakakalipas. Kaya paano nila makikita ang pagdating muli ni Jesus kung ang kanilang espiritu ay walang kamalayan? Kung si Jesus ay babalik ngayon sa oras na ito, dito sinasabi sa Biblia na ang mga nagpako sa Kanya sa krus ay makikita ito, sapagkat ang kanilang espiritu ay may kamalayan kahit sa sandaling ito. So ang Biblia ay nagsasabing ang mga espiritu ay may kamalayan kahit sa kamatayan ng iyong katawan. Bakit naman sinabi ni Apostol Pablo na ang lahat ng namatay para kay Kristo ay mananatiling tulog hanggang sa muling pagkabuhay? Ano ang ibig sabihin ng pagkatulog? Well, karamihan ng mga biblical scholars ay hindi binibigyang kahulugan na ang pagiging tulog ay yung walang kamalayan ng espiritu sa langit. Marami sa kanila ang nagsasabi na ang kadahilanan kung bakit sinabi ni Apostol Pablo na ang kamatayan ng mga mananampalataya ay parang tulog sapagkat alam ni Apostol Pablo na sa kalaunan ang iyong katawan ay magigising. Kung ikaw ay nananalig sa ating Panginoong Hesukristo, ang iyong katawan ay hindi tuluyang mamamatay. Ang iyong espiritu ay pupunta sa langit kung nasaan ang trono ng ating Diyos Ama at ni Hesukristo. Pero sa pagbabalik na muli ni Jesus,
Bubuhayin niya ang iyong katawan at gagawin niya itong immortal na katawang katulad ng kanya. At ang iyong espiritu ay lalakip muli sa iyong katawan at ito ay magiging isang maluwalhating nilalang katulad niya. Katulad ng sinasabi sa mga taga-Filipo 3, versikulo 21. Sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay, ang ating katawang may kahinaan ay babaguhin niya upang maging katulad ng kanyang katawang maluwalhati. Ang iyong katawan ay muling magigising at babaguhin, kaya ang kamatayan para sa mga mananampalataya ay inihahambing sa pagiging tulog. Pangatlong katotohanan, si Jesus ay maghahari sa lupa kasama mo. Sa pagbabalik muli ni Jesus, siya ay maghahari sa mundo kasama mo ng 1,000 taon. Ang iba ay naniniwalang bubuhayin niya tayong lahat at bibigyan ng bagong maluwalhating katawan at pagkatapos ay dadalhin niya tayo sa langit. Pero hindi po ito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang nakasulat sa banal na kasulatan o ang Biblia, sa kanyang pagbabalik muli ay bubuhayin niya tayo sa isang maluwalhating katawan at atin siyang kakatagpuin sa alapaap. At pagkatapos tayong lahat ay bababa dito sa lupa at kasama tayong maghahari kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Katulad ng nasasaad sa 1 Tesalonica 4, versikulo 15 hanggang 17. Ito ang itinuturo ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayong mga nabubuhay pa at natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos. At ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw. At ang mga namatay na sumampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos, tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. So, sa pagbabalik ni Jesus ay kasama niya ang lahat ng mananampalatayang namatay na at sila ay lalakip muli sa kanilang bagong katawan. At ang lahat ng mga mananampalatayang buhay at natitira pa ay kasamang titipunin sa alapaap sa ating resurrected body upang salubungin ang Panginoong Hesukristo. At hindi tayo babalik sa langit. Hindi po. Tayo ay bababa sa lupa kasama ng ating Panginoong Hesukristo. Sakariyas 14, versikulo 2 hanggang 4. Pagkakaisahin ko ang mga bansa laban sa Jerusalem. Ngunit ang mga bansang iyon ay didigmain ni Yahweh tulad ng ginawa niya noong una. Sa araw na iyon, tatayo si Yahweh sa bundok ng mga olibo sa gawing silangan ng Jerusalem. Sa araw na iyon, si Yahweh ay tatayo sa bundok ng olibo sa Jerusalem. Ipinapakita sa kanyang pagbabalik. Ang kanyang mga paa ay tatapak sa lupa upang tumayo sa bundok ng olibo. Ang aklat ng Sakariyas ay isa sa mga pinaka-importanting propetikong aklat sa Biblia, lalo na ang kabanatang 14, sapagkat nakasaad dito ang eksaktong mangyayari sa pagbabalik muli ng ating Mesyas, si Hesukristo. At sa nakikita nyo dito, sa pagbabalik ni Jesus, tama po, tayo ay kasamang sasalubungin siya sa alapaap. Pero hindi po siya aalis muli. Hindi po. Siya ay bababa dito sa lupa upang ito ay linisin, ikulong si Satanas at maghahari sa lupa ng 1,000 taon sa Jerusalem, katulad ng nasasaad sa mga propesiya ng Mesyas.
At sinasabi sa Zacarias 14, versikulo 5, at si Yahweh ay darating na kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong iyon, wala nang taglamig at hindi na didilim, mananatiling maliwanag kahit sa gabi. Si Yahweh lamang ang nakakaalam kung kailan ito mangyayari. Versikulo 9, ang daigdig ay pamamahalaan ni Yahweh. Siya lamang at ang kanyang pangalan ang kikilalanin ng lahat. Kaya sa pagbabalik muli ni Jesus, siya ay bababa dito sa lupa upang maghari at kasama niya tayo sa kanyang paghahari. Wala nang ibang gobyerno, kundi ang kaharian ng ating Diyos Ama dito sa lupa. Makikita din natin sa Aklat ng Pahayag na ang kanyang paghahari dito sa lupa ay kasama niya tayo sa loob ng 1,000 taon. Pahayag 20, versikulo 6. Pinagpala at ibinukod para sa Diyos ang nakasama sa unang pagkabuhay ng mga patay. Walang kapangyarihan sa kanila ang pangalawang kamatayan. Sa halip, sila'y magiging mga pari ng Diyos at ni Kristo, at maghahari silang kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Ngayon, inyo pong pansinin kung paanong sinabi na ang mga nakasama sa unang pagkabuhay ay makakasama ni Kristong maghahari sa loob ng 1,000 taon. Sino ang mga nakasama sa unang pagkabuhay? Well, ito ay ikaw at ako, sapagkat ang unang pagkabuhay ay mangyayari kapag ang lahat ng mananampalataya ay binigyan ng bagong katawan o resurrected body upang salubungin ang ating hari, si Jesucristo ang Mesyas. At sa Aklat ng Pahayag din ay nasasaad na sa panahon ng 1,000 taon ng paghahari ng Diyos sa lupa, tayo kasama ni Kristo ay mamamahala sa lahat ng bansa. Pahayag 2, versikulo 26. Sa magtatagumpay at tutupad ng ipinapagawa ko hanggang wakas, ibibigay ko sa kanya ang pamamahala sa mga bansa. Pang-apat na katotohanan. Sa bagong lupa, tayo mabubuhay ng walang hanggan. Ang madalas na maling pananaw ukol sa langit, na tayo ay mabubuhay ng walang hanggan kung nasaan ang trono ng Diyos Ama ngayon. Hindi po. Ayon sa Biblia, na pagkatapos ng pagbabalik muli ni Jesus upang maghari sa lupa sa loob ng 1,000 taon, ang lupang ito ay mawawala. At ang Diyos ay gagawa ng bagong langit at bagong lupa at doon tayo mabubuhay ng walang hanggan. Pahayag 20, versikulo 7. Pagkatapos ng 1,000 taon, ay papalayain si Satanas mula sa kanyang pagkabilanggo. Versikulo 9. Kumalat sila sa buong daigdig at pinaligiran ang kampo ng mga hinirang ng Diyos at ang pinakamamahal na lungsod. Ngunit umulan ng apoy mula sa langit at tinupok ang mga kampon ni Satanas. Pagkatapos nito'y nakita ko ang isang tronong puti at ang nakaupo doon. Naglaho ang lupa't langit sa kanyang harapan at hindi na nakita pang muli. Ang lahat ng ito ay nilalahad na pagkatapos ng 1,000 taon ng paghahari, si Satanas ay itatapon sa dagat ng apoy at ang lupang ito ay maglalaho. Pahayag 21, versikulo 1-3. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos. Gaya ng isang babaeng ikakasal, siya'y nakabihis at nakahanda sa pagsalubong sa kanyang mapapangasawa. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tingnan ninyo,
Ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Diyos mismo ang makakapiling nila at siya ang magiging Diyos nila. Nakikita natin dito na sa bagong universe, ang lupa ay hindi hiwalay sa piling ng Diyos. Ang kanyang trono ay maninirahan sa bagong lupang ito ng walang hanggan. At ang kaluwalhatian ng bagong Jerusalem ay nandun din. At diyan tayo mabubuhay ng walang hanggan. Hindi sa outer space o ibang planeta sa universe na ito, kundi sa bagong dalisay na lupa, sa bagong universe na naaayon sa orihinal na plano ng Diyos. Isang perpektong lupa at perpektong mga nilalang na pinili ang Diyos sa kanyang perpektong presensya. Purihin ang Diyos, sa Diyos ang lahat ng papuri.